Ultimo Highway. Nandun yung gulong mo, vulcanizing. Naka-display. Nakaharang ka. Yung mga bahay na ini-extend yung mga pinto nila, andun paglabas nila, nasa kalsada na sila. Yung kalsada, diretso, di ba? Biglang hindi ka dadaan doon. Bakit? May basketball court dyan, ha? Di ba? Yung pink line ng MMDA, wala na. Wala. Natakpan na rin yung pink line na yun. Where are you, Bayani Fernando? We miss you. We miss you. Samantala, simula po kagabi, mas pinaigting na ng MMDA ang panguhuli sa mga motorisang bumabiyahe na hindi nakabukas ang headlights kahit madilim na. At ang sino maglalabag sa bagong kautusan, pagmumultahin ng 500 piso at kukumpiskahin ng lisensya sa first offense pa lang. 750 piso naman at suspensyon ng lisensya ang parusa kapag nahuli sa ikalawang pagkakataon at sa third offense, 1,000 piso multa at pagbawi sa lisensya ang magiging penalty. I-check nila yung mga jeep bumibiyahe doon sa may sa may Commonwealth. Minsan muntik na mabangga doon. Kasi Hindi paglabas talaga ko, sila nag-iilaw doon. hindi siya nag-iilaw. Lalo sa expressway, pag may mga yun ang may magtataas ng toll, may mga dumadaan dyan, walang taillights, walang headlights. Totoo yun. Delikado yan. Kaya may mga ilaw sa sasakyan. Gamitin. Lalo na yung mga PUJ, akala na nakakatipid sila ng baterya. Minsan pag binulaga ka, akala mo motor, kasalubong mo motor. Yun pala. Bubulaga, bus, o kaya jeep. Sasabihin na isang nasa, hindi siya magbubukas, nasa likod ko naman, bus, maliwanag na rin. Hindi, kulang talaga sa kulang talaga sa edukasyon yung mga driver. Saan ka nakakita ng early warning device, paso. Ang lapit-lapit doon sa ginagawa sa sakyan. Dapat yun, bandaro, early warning. Kaya hindi nga nilalagay yung mga signs minsan. Hindi, early warning nga, ilalagay mo yan dapat, hindi yung malapit na. Malayo. Mabubulaga ka na lang, mayroon palang nakatigil doon, di ba? Okay, pasuntahan na po natin mga aksyong balita sa mga ito. Narito na ang Ronda Reports. Sa mga kabubukas pa lang ng telebisyon dyan, isa pong malaking sunog ang nagliyab sa Parañaque City kagabi. Mahigit 100 bahay ang naabo sa sunog na yan. At ang detalye, alamin natin sa report ni Dante Perelio. Dante! Yes, Igan, isa nga ang patay habang 5 iba pa ang bahagyang nasugatan sa sunog na tumupok dito sa Barangay Santo Niño sa Parañaque City. Igan, patuloy na iniimbestigahan ngayon ng Parañaque Fire Department ang sunog na tumupok sa 100 bahay dito sa Sitio Libho. Pasado alas 11 kagabi nang sumiklab ang sunog at matapos nga ang 3 oras ay saka pa lang naideklara na fire under control. 300 pamilya, Igan, ang naapektuhan ng sunog na umabot sa Task Force Bravo. Ang buong detalye ng report na yan, abangan, Igan, mamaya sa aking pagbabalik sa unang balita. Igan? Maraming salamat, Dante Perelio. Balita naman mula sa Maynila, kung saan isang minor de edad na lalaki umano ang nang-rape sa isang 3 taong gulang na bata. Dahil 12 anyos pa lang po yung suspect, hindi rin inakala ng ina ng biktima na mapapahamak sa kamay ng kapitbahay ang kanyang anak. Agad na dumulog sa Manila Department of Social Welfare ang pamilya at sinailalim sa isang therapy. Matapos, mismong ang biktima ang nagsumbong sa ginawa sa kanya. Hindi naman nadata ng composite team ng Manila Police at Manila Department of Social Welfare ang suspect sa kanilang tahanan po sa Santa Mesa. Bagamat bumaba raw ang bilang ng mga youth offender, nakaka-alarma umano ang mga krimen kung saan nasasangkot nga yung mga bata. Noong 2009, umabot sa mahigit 2,600 ang mga inaalagaang youth offenders ng DSWD. Bumaba na ito sa mahigit 1,000 noong 2010. Sa tala naman ng Manila City Hall, ngayong taon nasa 367 pa lang ang bilang ng mga youth offender mula Enero hanggang Agosto. Parang kinakatuwa na yung pagbaba niyan. Daan pa rin yan eh. Dapat zero. Diba? Wala na yung mga boys town eh. Wala nang boys town. Pag hindi na Dapat yung mga minor de edad yung nire-rehabilitate. So hanggang lang tayo, DSWD, and then that's it? Yeah. Binabalik ka sa magulang. So wala tayong, we should have, parang juvenile hall. After a while, wala eh. after a while, pag aalis na rin sa DSWD, balik na naman sa kalye, commit na naman sa Tapos babalik na naman sa DSWD. Ganun lang yun, parang cycle. Yung alam eh, mga kilala kayo natin, dog pound, boys town, diba? Wala na. Mga fire alarm sa poste, wala na ho, nasa junk shop niya, binenta na yun eh. Mga bakal yun eh. Bakit may mga text-text na ngayon? Kung inyo po nakakandaan sa aming report naman noong isang linggo na siyam na pumugang bilanggo sa QCPD Station 5, dahulin na po ng mga pulis ang ika-7 pugante. At yan po ang Ronda Report ni Dano Tingkungko. So Dano, ilan na lang natitira? Igan, pakiulit ang tanong. Ilan na lang yung natitira? 10 yung pumuga, di ba? Igan, 2 na lang. Dalawa na kasi lang. itong nahuli, ito yung ika-7 sa siyam na preso. Siyam. Pumuga nga sa QCPD Station 5 Miyerkules
netong nakaraang linggo. Isa si Richard David, no, siya natulugang preso sa QCPD Station 5 noong nakaraang Miyerkules. Nahuli siya ng mga tauhan ng MPD Station 6 o Santa Ana Station habang naikipag-inuman sa kanyang mga kapitbahay. Inaresto si David matapos umunang ikanta ng kakilala niyang dati na rin tulong sa QCPD Station 5. Pinaghahanap pa sa ngayon ang mga kasamahan niyang sina Severilio Soriano at Ernesto Ramasanta. Igan itinurnover na sa QCPD ang pumugang preso habang patuloy pa rin ang isinasagawang internal investigation ng mga opisyal ng QCPD Station 5 hinggil sa naturang insidente. At yan muna ang aking ronda report mula sa Quezon City. Balik sa Igan. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Samantala, isang Girl Scout ang nasawi habang 4 pang sugatan sa bumigay na hanging bridge sa Macalelon, Quezon. At ayon sa inisyal na investigasyon, nag-hiking sana mga bata upang kumuha ng waste materials para sa isang school project. Pero habang tumatawid ang mga ito, bigla na lang raw may tumalon sa ilog. Kaya nag-umpukan ang mga bata sa isang bahagi ng tulay at dahil sa bigat, tuluyang bumigay ang hanging bridge. Samantala, sa aksidente naman sa CI Zamboanga, Sibugay noong isang araw na pag-alamang 3 sa 4 na namatay ay pawang mga Boy Scout. Kabilang din sa manasawi ang isang security guard habang siyam naman ang sugatan at isinugod sa Kabasalan Municipal Hospital. 7 sa kanila nasa critical na kondisyon dahil sa mga tinamong bali sa katawan. Galing ang grupo sa bayan ng Olutanga at dadalo sana sa Jamboree sa bayan ng Ipil nang madisgrasya ito bandang alas 3 ng hapon. Kakasuhan naman ang suspect ng reckless imprudence resulting in homicide and multiple physical injuries. Bakit sa truck sila nakasakay? Yun na nga, tsaka di ba? Oo nga. Walang seat. Alam mo yung Sisigaw sa sila dun sa mga likod. probinsyang ganyan, yung mga far-flung area, talagang ganun yung mga sinasakyan nila. Oo. Dapat pinagbabawal. Bawal talaga yun. Dapat, diba? Parang army Parang ano truck yan, na- army truck, parang mga dump truck. Oo. Yan, mga dump truck. Grabe naman, Girl Scout tapos Boy Scout. Oo. Boy Kaya Scout, sa Girl anumang Scout sitwasyon, ganun. dapat laging handa. Oo. Pero wala silang magagawa ng tulay, bumagsak. Yun, walang magagawa. Sa ibang bansa naman, 7 ang patay habang 51 naman ang sugatan sa isang aksidente sa China. Napilipit ang katawan ng bus at nasira din ang guardrails sa gitna ng highway kung saan naganap ang aksidente. Kwento ng driver ng bus, tinatahak nila ang pababang parte ng daan nang bigla siyang mawala ng kontrol. Ito ay dahil lubos daw na madulas ang daan kaya sa pag-apak niya ng brake, lalong lumala ang sitwasyon. Dito na lumihis ng takbo ang bus saka ito bumaligtad. Patuloy naman ang investigasyon sa insidente. Samantala, posible na bumagsak pabalik sa planet Earth ngayong araw ang isang hindi na gumaganang satellite. Ayon sa National Aeronautics and Space Administration o NASA ng Amerika, 1991 nang dinalang space shuttle sa kalawakan ng Upper Atmosphere Research Satellite at 14 na taon itong ginamit para sukatin ang ozone level at iba pang chemical sa atmosphere. Ayon sa NASA, magpipira-piraso raw ang satellite pagbalik ng daigdig at ang pinakamalaking piraso raw nito ay mahigit 100 kilo ang bigat. Pero wala raw dapat tayo ikabahala dahil sa dagat o sa isang uninhabited region naman daw inaasahang babagsak ang kanilang satellite. Inaasahan, pero you never know. You never know. Sigurado ba sila sa dagat? Napoprogram rin kasi nila yon, di ba? Ganun ba yun? Di sabi, inaasahan pa lang eh. Pinaplot nila kung ano eh. kung Okay lang saan yan, nung na araw, nung high babagsak. school kami, Skylab ang inabangan namin. Ngayon naman. Malaki yun. Hindi nyo na matanda na eh. Wala na, wala na. Ay, huwag kang magpabata. Paghahalataan. Sabi ko, Skylab, Nagaya ka rin, Susan, sa Cavite nung araw. Kasi Tita Cory rin, Skylab. Oo nga. Skylab. satellite. Naku, Buti lang, di natin abutan yung piya. Eto na, bago Ano yung din? generasyon. Oy, hindi ko naabutan yun ha. Skylab? In fairness to me. Baka ano ka na, nabasa ko na lang grade yun. Grade 1 ka na Oh, nun. sige, grade school. Absent ka kasi. Eto naman po, inilista na po ang mga pinaka-ginamit na salita sa telebisyon ngayong taon at ang pinaka-patok o lagi nating naririnig na ginagamit ng media. At ang number 1 ay ang mga salitang Royal Wedding dahil sa pagpapakasal ni na Prince William at Duchess Kate. Base po sa pag-aaral ng Global Language Monitor sa Amerika, pasok din sa top 10 telewords ang mga salitang Arab Spring dahil sa sunod-sunod na protesta sa Middle East at North Africa, gayon din ang Fukushima at 9/11. Pero dahil wala pang ganitong pag-aaral sa